Magandang gabi po. Pwede po pala magtanong. Brother, tungkol sa Mark 9:38 to 41. Kasi ginagamit din po ito ng MCGI na verse na kahit daw po hindi kakaanib sa tunay na iglesia, may ano pa ba to? Katolis. Hindi kakaanib sa basta nagtuturo ka daw po ng kautusan na hindi salungat sa Panginoong Hesus, ay pwede daw po yun. Di na daw kailangan magpabinyag pa sa tunay. Hindi na daw kailangan magpabinyag pa sa tunay na iglesia para maligtas. Mali po. Mali po, no? Sige, basahin mo natin yung talata. Mark 9:38 to 41. Sige, maganda tayo mga kapatid. Mark 9:38 to 41. Basahin muna natin ang nasabing talata bago natin bigyan ng explanation. Sinabi sa kanya ni Juan, "Guro, nakakita po kami ng isang taong nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng inyong pangalan. Pinagbawalan namin siya dahil hindi natin siya kasamahan. Ngunit sinabi ni Jesus, huwag ninyo siyang pagbawalan sapagkat ang taong gumagawa ng himala sa pamamagitan ng pangalan ko ay hindi nagsasalita ng masama laban sa akin pagkatapos gawin ito. Sapagkat ang sinumang hindi laban sa atin ay panig sa atin. Tandaan ninyo ang sinumang magbigay sa inyo ng isang basong tubig dahil sa kayo'y tagasunod ko ay tiyak na tatanggap ng gantimpala." So ano yung sinabi? Basahin natin ulit yung sinabi. Kasi ginamit po ito ng mga MCGI. Ano yung kasunod? Basta nagtuturo ka daw po ng kautusan na hindi salungat sa Panginoong Hesus ay pwede daw po yun. Di na daw kailangan magpabinyag pa sa tunay na iglesia para maligtas. Unang-una mali, no? Tandaan natin na ang pinakauna na pinapagawa ng Diyos sa atin is to seek ye first His kingdom. Yan ang pinakauna. Tapos sabihin ng MCGI na hindi na kinakailangan magpabinyag sa tunay na iglesia. Mali po yan, no? In Matthew 6:33, ito ang pinapauna ng Diyos sa atin, ang mapabilang sa kanyang kaharian. Babasahin ko to sa ang salita ng Diyos na version para mas maganda yung pagkasalin. So ito yung first step to get closer to God, no? Yung mapabilang ka sa kanyang kaharian. So ito ang ating mababasa sa Matthew 6:33. Kaya unahin ninyo ang mapabilang sa kaharian ng Diyos at ang pagsunod sa kanyang kalooban at ibibigay niya ang lahat ng pangangailangan ninyo. So paanong hindi mo na kailangan magpasakop sa kanyang iglesia? Sabi ni Panginoong Jesucristo, seek ye first my kingdom. Unahin nga no? Unahin ninyo na mapabilang. Unahin na mapabilang, tapos anong kasunod? At sumunod sa mga kalooban ng Diyos. So pag nakita mo na yung kaharian niya, ang kanyang iglesia, na kailangan pumasok doon at sumunod sa kanyang kalooban. Ano ba ang kalooban niya? Kalooban ba niya magpabinyag? Yes. Tapos sasabihin ng MCJ, hindi magpabinyag. Ikalooban niya magpabinyag. In Mark 16, Mark 15, Mark 16, 15 to 16. Sabihin na magturo agad mali. Ano? Mark 16, 15, 16. Ito, anong mababasa natin dito? Pagkatapos sinabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ninyo ang magandang balita sa lahat ng tao. Ang lahat ng sasampalataya at magpapabautismo ay maliligtas. Ang sasampalataya at magpapabautismo ay maliligtas. Paano hindi na magpapabautismo? Sabi ng MCGI. Sabi pa nga dito, ngunit ang hindi sasampalataya ay parurusahan. Kung hindi siya mananampalataya sa bautismo na tinuturo ng Panginoong Jesucristo, hindi papaparusahan ang MCGI kung yan ang turo nila na hindi na magpabinyag
Dahil ligtas na pag nagturo ka lang. Mali. No, mali. Maling unawa ang ginagamit sa Mark 9:38 to 41. Mamaya ibibigay ko yung ano nan. Ibibigay natin ang tamang unawa diyan sa Mark 9. No? Ang Mark 9:38 41 hindi nagturo na hindi mo na kailangang pumasok sa kanyang iglesia at hindi mo na kailangang magpabinyag. Baliktad. Dahil una, pinapahanap sa atin ng Panginoong Jesucristo ang kanyang iglesia at kinakailangan natin magbabautismo para sa ating kaligtasan. Ngayon, okay lang ba na magturo ka sa turo ni Kristo na hindi ka nakasali sa kanyang iglesia? Hindi. Bakit? In Romans 10:15, ang sabi dito ni San Pablo sa kanyang sulat sa taga-Roma, at paano makapangangaral ang sino man kung hindi naman siya sinugo? Oh, tapos sabihin lang niya, mangangaral lang siya sa katuruan ni Kristo. Kung hindi siya isinugo, di ba? Pwede ba yun? Mangangaral ka na hindi ka isinugo? Mali. It should be authorized person. It should be authoritative yung kaniyang dalang aral. Kasi maraming pwedeng mangaral sa aral ni Kristo. Totoo yun, marami. Ang dami ngayon. Aral ni Kristo, Biblia ang kanilang ginagamit. Ang question, sino ang nag-utos sa kanila para mangaral? Sabi ni St. Paul, paano ka makakapangaral kung hindi ka mainutusan? Di ba kapatid na Foxingang? O Catholis pala? Kaya maling unawa, ang Mark 9:38 to 41, ang nakita ni Juan dyan, mga Hudiyo na may pananampalataya kay Kristo. Hindi pa nila kasamaan po nananampalataya na kay Kristo. No? Yan ang konteksto dyan at ginamit nila ang pangalan ni Panginoong Jesucristo. Ngayon, bakit hindi pinigilan ni Panginoong Jesucristo yung magagamit sa kanyang pangalan? Because Christ is for all. Christ is all and for all. Si Kristo ay para sa lahat. Colossians 3:11, si Kristo ay para sa lahat, kapatid. Kapag ginamit ang kanyang pangalan sa kaparaan ng maayos, kahit sino pwedeng gumamit. Hindi niya pinagbabawalan yan kasi siya ay para sa lahat. Kaya nga, maraming mga pastor ngayon na hindi naman authoritative, nakapagpalayas ng mga masamang elemento, mga evil spirits, gamit na kanyang pangalan. No? Because Christ is all and for all. O basahin natin ang Colossians 3:11. Do'y hindi maaring magkaroon ng Grigo at ng mga Hudiyo, ng pagtutuli at ng di pagtutuli ng barbaro, nagsisita ng alipin, ng laya, kundi si Kristo ang lahat at sa lahat. Si Kristo kasi ay para sa lahat. At ang kanyang pangalan is a divine name, divine title of God. Pwedeng gamitin yan sa mga nangangailangan. In Acts 4:12, walang ibang pangalan ang ibinigay sa mga tao para sa ikapagliligtas. Yun kasi ang konteksto nung nakita ni Apostol na Juan na gumamit sa kanyang pangalan napapalayas ng masamang espiritu gamit na kanyang pangalan kaya hindi pinagbawalan. In Acts 4:12, at sa kanino mang iba ay walang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na nasukat nating ikaliligtas. Walang ibang pangalan kundi pangalan lamang ng Panginoong Jesucristo, Matthew 1:21. Because Jesus means God saves. At ang Diyos ay para sa lahat ng nangangailangan. Kaya nga sabi niya sa Mark 9 na huwag niyong pagbawalan ng mga gustong gumamit sa aking pangalan. Dahil ang sino ang gumagamit sa aking pangalan ay hindi siya nagsasalita ng masama laban sa akin. So ginagamit nila ang pangalan ni Kristo in a good way. Hindi paglapastangan kasi kung ilalapastangan nila, magkakasala sila sa Diyos. So yun po ang punto doon, pero hindi po yun nangangahulugan na hindi mo na kinakailangan ng simbahan, hindi mo na kinakailangan ng bautismo. No. Dahil unang aral na gusto ni Kristo na gawin ng mga tao ay ang mapabilang sa kanyang kaharian. Ang kaharian means iglesia. At sundin ang kanyang mga kalooban. Ano yung isa sa kalooban? Mapabautismo. Di ba?
Binasa natin Marcos 16:15-16 na ang sumampalataya at magpabautismo ay maliligtas. Ngunit ang hindi sasampalataya ay parurusahan. Kung wala silang pananampalataya sa bautismo, parurusahan ka. Paano ka maliligtas nun? So mali ang unawa ng MCGI kapatid na Katules sa Mark 9:39-41. No, hindi po yun nangangahulugan na hindi mo na kinakailangan magpabilang sa kanyang simbahan, hindi mo na kinakailangan binyag, at lalong hindi yun nangangahulugan na may authority ka na gumamit sa kanyang mga aral kahit na hindi ka naman inutusan. Dahil in Romans 10:15 napakalinaw, sabi ni St. Paul, paano ka makakapangaral kung hindi ka inutusan? So what is your authority to teach kung wala naman nagbigay sa iyo ng pahintulot? Tayo mga Katoliko, mayroon tayong pahintulot sa ating simbahan. Catechism of the Catholic Church, paragraph 1285 at 2185 or 1285. No? Na lahat ng mga Katoliko na binyagan at lalo na kapag kumpirmado, ay obliged tayo na aralin ang ating katuruan, ituro at depinsaan kung kinakailangan. So mayroon tayong authority galing sa simbahan, tayo mga Katoliko. Pero yung ibang sikta, pwede sila gumamit sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, hindi sila pinagbawalan. Pero hindi sila binigyan ng karapatan na mangaral sa mga aral ni Kristo kasi nga mali-mali ang nagiging resulta sa kanilang pangangaral. Okay, Katoles, ang Mark 9:39-41, hindi bawal gamitin ang pangalan ni Jesus, kahit na sino po pwede. Pero hindi yun nangangahulugan na hindi ka na kailangan magpabilang sa kaharian niya o sa kanyang simbahan. Hindi nangangahulugan na hindi mo na kailangan magpabinyag. At hindi rin nangangahulugan na may authority ka na to teach the teaching of Christ in a proper manner or way. Dahil ang proper talaga ay nasa simbahan. Okay? Pero sad to say, maraming gumagamit ngayon sa katuruan ni Kristo. Yun nga lang, mali-mali. Okay, so hindi po yun pwede, kapatid na Katoles.